Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to easily send money to Coin.ph wallet from GoTime Bank. So sa pag-transfer naman ng PAN dito sa GoTime app to any e-wallet or bank account ay no transaction fee dahil nagbibigay ito ng 20 pre-transfer monthly. Kapag na-consume mo na lahat yung pre-transfer mo dito lang sa GoTime app ay babalik na ito sa kanyang regular na transaction fee na 9 pesos. So ito talaga yung napakaganda dito sa GoTime app dahil makakaabil tayo dito ng pre-transfer and then makakatipid din tayo. And then yung pre-transfer mo ay magre-reset naman ito every first of the month. Kaya kung gusto mong malaman yung details nito at kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang yung GoTime app and then i-click mo lang. And then dito lang sa ating GoTime profile homepage, and then kailangan mo lang i-select dito yung send/transfer dito lang sa kanyang main menu and then i-tap mo lang. And then dito na tayo sa another step, so send/transfer, and then kailangan mo lang i-select dito yung account number. And then dito na tayo sa transfer to account number. Para mahanap natin yung Coin.ph, ang kailangan mong hanapin dito or i-locate or i-search ay DCPay Philippines. So dito lang sa kanyang search, i-click mo lang and then i-type mo lang dito yung DCPay. Automatic naman yan mga kaibigan na mag-a-appear kaagad dito. So DCPay Philippines, Coin.ph, ito yung kailangan natin i-locate. And then kailangan mo lang i-select. And then dito na tayo sa next step. So dito na tayo sa transfer to account number. So kailangan lang natin i-enter dito yung Coin.ph na registered na receiver number or yung SIM account natin, pwede naman yan. So dito lang and then fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung receiver na Coin.ph registered mobile number, and then dito na tayo sa pag-enter ng name. So dito naman sa pag-enter ng name, first name and then last name. So either capital letters man yan or small letters, pwede po yan basta tama yung details, and then fill out ulit natin. At once na-enter mo na dito yung full name, and then i-double check mo lang yung account number or yung mobile number na registered ng Coin.ph, yung full name, yung note is optional lang naman yan. Kapag okay na, dito lang sa baba kailangan mo lang i-tap dito yung next. And then dito na tayo sa another step. So dito naman sa pag-enter ng amount. Okay? So dito lang, enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer mo. And then once na-enter mo na dito yung amount, so makikita mo naman dito yung kanyang transaction payment method ay InstaPay lang yung gagamitin natin dito. And then makikita mo naman dito yung ating pre-transfer. So mayroon pa tayo ditong 19 pre-transfer mga kaibigan sa buwan na ito. Kapag na-consume mo na lahat yung pre-transfer mo, babalik na ito sa 9 pesos niyang kanyang regular transaction fee. Kapag okay na, dito lang sa baba, kailangan mo lang i-tap dito yung next. Dito na tayo sa pag-select ng purpose or what's this transfer for. So mayroon naman dito yung apat na option na pwede mong i-select, like move funds to on account, payments into family, or donations. Depende yan kung ano yung pipiliin mo dyan. And then another step, dito na tayo sa transfer this amount. The money will be transferred immediately. Dito naman yung details ng receiver ng Coin.ph account. And then makikita mo naman dito na transaction fee, walang bayad dahil pre-transfer po. And then bago tayo mag-proceed, so kailangan mo lang basahin mabuti dito. Please check the transaction details are correct before proceeding. We can't reverse these transactions kapag may maling na enter natin dito. Kapag okay na, and then kailangan mo lang i-tap dito yung transfer now. And then kailangan lang tayo mag-biometric authentications or enter mo lang dito yung GoTime PIN mo para ma-authorize mo yung transactions. So gagamitin natin dito yung biometric, so scan your fingerprint para mas mabilis natin. And then wait lang natin. Ayan, so makikita mo naman dito na processing transactions, and then nagpop up na dito guys na na-receive na natin sa ating Coin.ph. Ang bilis lang talaga. So itap mo lang dito yung see details para makita natin. So ito na siya, and then kailangan lang tayo mag-back and then login lang tayo sa ating Coin.ph para double check natin. So dito lang sa ating Coin.ph app, and then i-click mo lang and then login ka lang, and then makikita mo naman dito na na-add na po siya. So makikita mo naman dito yung ating transaction messages, ayan yung transaction details natin, history. So successful na po siya, payment method online bank transfer, galing lang doon sa ating GoTime app. So ang bilis lang talaga, so via GoTime Bank.
Alright, so ganoon lang po kasimple mga kaibigan kung paano tayo mag-cash in or mag-top up dito lang sa ating coin.ph wallet from GoTime Bank with free transfer ito mga kaibigan na 20 free transfer monthly na binibigay po yan. Alright, in hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa GoTime app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.